May sugat na walang nakakakita. Tinawag kang halimaw na. Sa kaharian ng Hilarion, may isang batas na hindi kailanman kunesyon ng mga tao. Ang soul thread ay biyaya ng Diyos. Hindi ito nagkakamali. Kaya buong buhay ni Zaero, naniwala siyang balang araw, makikilala niya rin ang taong nakatadhana para sa kanya. Hindi niya lang inakalang magiging pagungot yon. Maliwanag ang buong kapital ng gabing iyon. Festival of Lamina. Isang gabing puno ng ilaw, musika, performers, at libo-libong tao na nasa gitna ng Imperial City. Nakatayo si Zaero sa gilid ng plaza, habang may hawak na stack ng lumang dokumento mula sa Royal Archives. Late ka na naman. Napalingon siya sa kaibigan niyang si Teo, na may dalang 2 stick ng grilled meat. Hindi ko kasalanan, sagot ni Zaero habang inaayos ang salamin niya. Pinagawa na naman ako ng extra inventory. Archive keeper ka ba? O alipin? Napailing siya ng mahina. Sanay na siya roon. Tahimik lang naman talaga ang buhay niya. Library, mga dokumento, mga old records, paulit-ulit. Mas gusto niya yon dahil ang magulong mundo sa labas ng archives ay puno ng dugo, politics, at takot. Lalo na ngayong ilang buwan nang pinag-uusapan ang pangalan ng isang tao. Si Rixal Noctis, ang assassin ng Empire. Balita ko, bulong ni Teo. Habang kumakain sila. May pinatay na naman si Rexal kagabi. Natahimik si Zaero. Anong target? Isang Nobel from the district. Corrupt daw. Dapat hinuli siya ng mga Royal Knights. Sinubukan nila. Bahagyang humina ang boses ni Teo. Pero lahat ng humabol sa kanya, nawawala. Malamig na hangin ang dumaan sa plaza. Hindi sumagot si Zaero. Ayaw niya sa usaping ganon. Simula nang mapatay ang kuya niya ng 5 taon na ang nakakaraan sa isang political attack. Natutunan niyang umiwas sa gulo at lalong umiwas sa mga killer. Biglang umugong ang trompeta mula sa gitna ng plaza. Lumabas sa balcony ang isang royal minister. Nagsigawan ng mga tao. "Mamamayan ng Hilarion!" Sigaw ng ministro. "Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang kapayapaan ng imperyo." Nagsipalakpakan ng mga tao. Pero may kakaiba. Napansin ni Zaero na may mga kabalyero na nakakalat sa paligid. Parang may hinihintay. "Oy!" bulong ni Teo. "May masamang pakiramdam ako." At doon nangyari ang lahat. Isang malakas na pagsabog ang umalinghungaw mula sa taas ng tore. Nagsigawan ng mga tao. Nagkagulo ang plaza. "Assassin!" Biglang tumalo ng isang anino mula sa rooftop. Mabilis, halos hindi makita. Sunod-sunod ang bumagsak na Royal Guards. Habang tila anino lang itong dumaraan sa gitna nila, nanlaki ang mata ni Zaero. Hindi maaari. Rexal. Nakita niya ang silver mask, ang mahabang itim na coat, at ang pulang dugong tumalsik sa hagdan. "Tumakbo na tayo!" sigaw ni Teo. Pero hindi agad nakagalaw si Zaero. May kung anong kakaiba sa assassin. Hindi niya maipaliwanag. Parang may humihila sa kanya papalapit dito. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman.
Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Mabilis na lumapag si Rexal sa gitna ng plaza. Tahimik, malamig. May hawak na dugo ang dagger. At sa unang pagkakataon, nagtagpo ang mga mata nila. Tumigil ang paligid. Parang nawalan ng tunog ang mundo. Naramdaman ni Zaero ang matinding kirot sa dibdib niya. Napahawak siya ron. Ano to? At biglang, may pulang sinulid na lumabas mula sa puso niya. Manipis, maliwanag, kumikinang sa gitna ng gabi. Nagsigawan ng mga tao. Salt Red! Hindi makahinga si Zaero. Unti-unting bumaba ang pulang sinulid. Papunta sa assassin. Nanlaki ang mga mata ni Rexal sa unang pagkakataon. Mula sa dibdib nito, lumabas din ang kaparehong pulang thread at nagtugtong silang dalawa. Tahimik ang buong plaza. Para bang tumigil ang oras. No! Mahinang bulong ni Zaero. Hindi ito totoo. Hindi maaari. Hindi sa assassin. Hindi siya. Imposible. Pulong ng isang kabalyero. Yung course band. Biglang nag-iingay ang mga tao. Soulmate ng assassin. Isang sumpa. Patayin sila. Biglang bumunot ng espada ang Royal Knight. Hulihin silang dalawa. Napaatras si Zaero. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Hindi! Wala akong kinalaman dito. Wala akong alam dito. Pero walang nakinig. Mabilis na lumapit ang dalawang kabalyero sa kanya. Bago pa siya mahawakan, isang anino ang biglang sumulpot sa harap niya. Bumagsak ang dalawang kabalyero. Tuguan, napatigil si Zaero. Nakatayo sa harap ni Rexal. Masyadong malapit. Ngayon lang niya nakita ng malinaw ang assassin. Matangkad, malamig ang tingin. At ang silver mask nito ay may bahid ng dugo. Sumama ka sa akin. Malamig nitong sabi. Ano? Kung gusto mo pang mabuhay, bakit kita sasamahan? Lumapit si Rexal at sa unang pagkakataon, nakita ni Zaero ang kakaibang takot sa mga mata nito. Dahil simula ngayong gabi, mahina ngunit mabigat ang boses nito. Kapag namatay ako, mamamatay ka rin. Biglang umalingaw-ngaw ang tunog ng mga paparating na mga kabalyero. Paligiran sila! Napalingon si Zaero. Dose-dosen ng armed knights, archers, mages, lahat nakatutok sa kanila. Parang gusto niyang tumakbo papalayo kay Rexal. Pero nang humigpit ang pulang sinulid sa pagitan nila, nakaramdam siya ng kakaibang sakit sa dibdib. Parang pinipigilan siyang lumayo. Nag-init ang hangin sa paligid. May kung anong magic na gumalaw sa soul thread nila. At doon unang nagsalita muli si Rexal. Bilisan mo magdesisyon, Zaero. Nanlaki ang mga mata niya. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Tahimik lang si Rexal. Tapos, bigla siyang hinila. Tumalon sila mula sa plaza habang sabay-sabay na pinakawalan ng mga archers sa mga pala. Nagsigawan ng mga tao habang naglaho sila sa dilim ng Imperial City. At sa taas ng bubong ng Ilarion, unang beses na tumibok ng magulo ang puso ni Zaero. Dahil ang soulmate niya ay ang pinakadelikadong tao sa buong imperyo. Mabilis ang hangin sa ibabaw ng mga bubong ng Ilarion. Halos hindi makahinga si Zaero habang pilit siyang hinihila ni Rexal sa gitna ng ulan at ng dilim ng gabi. Bitawan mo ako! Galit niyang sigaw. Hindi sumagot si Rexal. Patuloy lang ito sa pagtalon mula sa rooftop na para bang kabisado nito ang buong syudad. Sa ibaba nila, umugong ang mga kampana ng Imperial Guards. I-lockdown ang buong districts. Tumatakas ang assassin. Capture the soulbound pair.
Soulbound pair? Parang lason sa tenga ni Zaero ang mga salitang iyon. Kanina lang, normal pa ang buhay niya. Wanted criminal na rin siya. Biglang huminto si Rexal sa isang abandonadong tore sa dulo ng city walls. Pagkababa nila, agad itinulak ni Zaero ang kamay nito. Anong problema mo? Tahimik lang si Rexal habang nakatingin sa malayong city lights. Sinira mo yung buhay ko. Wala pa ring sagot. Mas lalo iyong nagpagalit kay Zaero. May mga pinatay kang tao. Corrupt officials. Malamig na sagot ni Rexal. Pagpatay pa rin yon. Sa unang pagkakataon, lumingon si Rexal sa kanya. At naniniwala kang inosente ang imperyo? Natahimik si Zaero. Ayaw niyang usapang politikal. Ayaw niya ng gulo. Pero may kakaiba sa paraan ng pagsasalita ni Rexal. Parang hindi ito simpleng mamamatay tao. Hindi ibig sabihin nun tama ka. Sagot niya. Bahagyang natawa si Rexal. Pero walang sayo roon. Hindi ko kailangan ng approval mo. Tumalikod dito. Magpapahinga tayo rito hanggang madaling araw. Magpapahinga? Mapangasar na sabi ni Zaero. Hinahanap tayo ng buong kaharian. Tama. Tinanggal ni Rexal ang dugo ang gloves niya at naupo sa gilid ng sirang bintana. Doon lang napansin ni Zaero ang sugat nito sa tagiliran. Malalim at patuloy ang pagdurugo. Sugatan ka. Hindi importante. Bakit parang wala kang pakialam kung mamamatay ka? Biglang natahimik ang paligid. Malamig ang hangin at nang magsalita si Rexal, mas mababa ang boses nito. Dahil matagal na akong patay. Hindi alam ni Zaero kung bakit. Pero may kirot siyang naramdaman sa dibdib niya matapos marinig yun. Hindi ordinaryong awa. Parang may connection talaga sa pagitan nila. Napatingin siya sa soul thread. Maliwanag pa rin yun kahit sa dilim. Nakakainis, nakakatakot. At somehow, maganda. Pwisit. Bulong niya. Hindi mo kailangang manatili. Napatingin siya kay Rexal. Anong ibig mong sabihin? Kapag may pagkakataon kang tumakas, gawin mo. Akala ko mamamatay ako kapag namatay ka. Mamamatay ka lang kapag tuluyang nabuo ang band. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa kompleto ang soul binding natin. Bagyan ng laki ang mata ni Zaero. May chance pa akong makalaya. Meron. Biglang tumayo si Rexal. At dapat gusto mo yun. Tahimik si Zaero. Dapat oo. Dapat gusto niyang mawala ang koneksyon na ito. Pero bakit parang may kakaibang bigat sa dibdib niya sa ideyang hindi na niya makikita ulit si Rexal? Hindi niya maintindihan at ayaw niya iyong maintindihan. Biglang may nanig siyang yabag sa ibaba ng tore. Mabilis na tumalim ang tingin ni Rexal. Kabalyero. Nalamig si Zaero. Ano nila tayo nahanap? Hindi sumagot si Rexal. Dahan-dahan nitong sinuot ulit ang silver mask. At biglang nag-iba ang aura nito. Mas malamig, mas nakakatakot. Parang mismong dilim ng gabi. Dito ka lang sa likod ko. Hindi kita kailangan. Sumabog ang pinto ng tore. Pumasok ang 5 Royal Knights kasama ang isang Imperial Mage. Dito pala kayo. Patayin ang assassin. Mabilis ang sumunod na pangyayari. Parang kidlat gumalaw si Rexal. Bumagsak agad ang unang kabalyero. Tumalsik ang dugo sa sahig. Napatras si Zaero. Hindi siya sanay makakita ng ganito kalapit na karahasan. Pero mas nakakatakot. Halatang sanay na sanay si Rexal dito. Magic formation! Sigaw ng mage. Maliwanag ang buong tore. Chain of lights ang sumugod kay Rexal. Ngunit bago pa ito tamaan, biglang humigpit ang soul thread ni Zaero at Rexal. At sumiklab ang pulang enerhiya sa pagitan nila.
tumalsik pa atras ang mage. Nanlaki ang mata ng lahat. Ano yun? Hindi rin maintindihan ni Zero, pero naramdaman niya. Parang instinct. Parang pinoprotektahan sila ng Soul Thread. Pagtingin sa kanya ni Rexal, nakita niya itong mukhang nagulat. Interesting. Anong interesting? Hindi nakasagot si Rexal dahil muling sumugod ang mga kabalyero. Mabilis nitong hinarang ang espada ng isa. Pero may isa pang kabalyero na nakalusot, diretso kay Zero. Traitor! Nalamig ang mata niya. Hindi siya fighter. Hindi siya marunong lumaban. Bago pa siya masaksak, biglang yumakap sa kanya si Rexal. Tumama ang espada sa likod ni Rexal. Mainit na dugo agad ang tumulo sa kamay ni Zero. Napatigil siya. Rexal! Tahimik lang si Rexal, pero mahigpit ang hawak nito sa kanya. At doon unang naramdaman ni Zero ang sakit. Biglang may matinding kirot sa sarili niyang likod. Napahawak siya roon. Ah! Nalaki ang mata niya. Parehong sugat. Parehong sakit. Mabigat ang paghinga ni Rexal habang nakatingin sa kanya. Naunawaan mo na ba? Nanginig si Zero. Hindi ito kasinungalingan. Totoo ang bandila. Kung masasaktan si Rexal, nasasaktan din siya. At kung mamamatay ito, biglang nagdilim ang tingin niya. Hindi. Ayaw niyang isipin yon. Mabilis na pinatay ni Rexal ang ilaw sa tore gamit ang dark magic. Nagkagulo ang mga kabalyero. Move! Hinila siya uli ni Rexal palabas ng bintana. Tumalon sila muli sa dilim ng lungsod habang umuulan. At habang nakayakap si Zero sa assassin, na kinamumuhian niya, unti-unti niyang na-realize ang pinakamapanganib na parte ng lahat. Hindi ang imperyo, hindi ang hunters, hindi ang sumpa, kundi ang posibilidad na baka nagsisimula na siyang magtiwala kay Rexal. Malakas ang ulan ng gabing yon. Tahimik na naglalakad sina Zero at Rexal sa loob ng lumang underground tunnel sa ilalim ng kapital. Tanging tunog lang ng patak ng tubig at mabibigat nilang paghinga ang maririnig. Pagod na si Zero. 2 araw na silang tumatakas. 2 araw na rin siyang hindi makapaniwala na buhay pa siya. At higit sa lahat, 2 araw niyang kasama ang taong dapat kinamumuhian niya. Huminto muna tayo, mahina niyang sabi. Hindi agad sumagot si Rexal, pero tumigil din ito sa dulo ng tunnel. Namumutla na ito dahil sa sugat. Kahit pilit nitong itinatago, halatang nahihirapan na ito. Bakit ayaw mong magpagamot? Tanong ni Zero habang binuksan ang maliit niyang bag. Kaya ko pa. Kaya mo pa? Napataas ang boses niya. Kanina pa dumudugo. Tahimik lang si Rexal. Nakakainis talaga. Parang bato kausap. Umupo si Zero sa lumang kahon, malapit sa pader at nilabas ang medical kit na ninakaw niya sa isang inn kanina. Umupo ka. Kakamutin kita. Kaya ko. Umupo ka, Rexal. Nagulat pa si Zero sa sarili niyang tono. Tahimik na tinitigan siya ni Rexal bago ito dahan-dahang naupo sa harap niya. Mabigat ang katahimikan habang binubuksan ni Zero ang coat nito. At doon niya nakita ang mga sugat. Hindi lang isa, marami. Lumang peklat, paso, hiwa, mga sugat na mula sa saksak. Parang buong katawan nito ay isang ginawang battlefield. Napatigil siya. Anong ginawa nila sa'yo? Bahagyang tumigas ang ekspresyon ni Rexal. Hindi naman importante. Hindi normal to. Tahimik. Dahan-dahang nilinis ni Zero ang sugat nito. At sa bawat hawak niya, pakiramdam niya mas umiinit ang soul thread nila. Parang tumitibok. Parang buhay. Napatigil siya rito. Bakit parang lumalakas to? Kasi nag-i-stabilize yung band. Napataas ang noo niya. Stabilizing? Habang mas lumalalim ang emotional connection ng soulmates, mas lumalakas ang soul thread.
Biglang umiiwas ng tingin si Zairo. Wala tayong emotional connection. Tahimik, tapos may hina niyang narinig na tumawa si Rexal. Nawerdohan siya dito. Iyon ang unang totoong tunog ng buhay na narinig niya mula rito. Anong nakakatawa? Wala. Sinungaling. Muli silang natahimik. Pero this time, hindi na awkward. At iyon ang mas lalong gumulo kay Zairo. Biglang nagsalita si Rexal. Bakit mo ako tinutulungan? Napatingin siya rito. Pwede mo akong iwan kanina. Napabuntong hininga si Zairo. Hindi kita tinutulungan dahil gusto kita. Mabuti. Hindi yun compliment. Alam ko, muli siyang tumawa ng mahina. At nakakainis dahil napansin ni Zairo na mas bagay pala kay Rexal ngumiti kaysa maging malamig. Biglang may naalala siya. Rexal, paano mo nalamang pangalan ko nung festival? Natahimik ito. Masyadong matagal. At doon kinabahan si Zairo. Rexal, dahan-dahan tumingin sa kanya ang assassin. At sa puntong ito, may karapatan ka nang malaman. Mabigat ang boses nito. Parang may dinadalang malaking sikreto. Kilala ko ang kuya mo. Nanlaki ang mata ni Zairo. Ha? Ano? Si Aiden Veredian. Parang tumigil ang mundo niya. Ilang taon na niyang hindi naririnig ang pangalan ng kuya niya mula sa ibang tao. Paano mo siya nakilala? Tahimik si Rexal. Pagkatapos, hindi aksidente ang pagkamatay niya. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Zairo. Anong ibig mong sabihin? Pinatay siya ng imperyo. Tumigil ka! Zairo! Tumayo siya agad. Galit, takot, naguguluhan. Kinagawa mo lang to para manipulihin ako. Kaya ko magsinungaling kung gusto ko. Malamig na sagot ni Rexal. Pero hindi tungkol dito. Mabigat ang paghinga ni Zairo. Hindi pwede. Aksidente ang nangyari noon. Iyon ang sinabi ng Royal Investigators. Iyon ang pinaniwalaan niya sa loob ng 5 taon. May mga lihim na bagay na nalaman si Aiden, tuloy ni Rexal. Mga bagay na tinatago ng royal family na gusto nilang ilibing. Nalaki ang mata niya. Ano? Tahimik muna si Rexal bago ito sumagot. Yung soul thread, gawa ng tao. Parang nawalan ng hangin ng paligid. Ano? Hindi ito blessings ng God. Unti-unting tumigas ang tingin nito. Experiment ito. Hindi makahinga si Zairo. Imposible. Buong imperyo umiikot sa soul threads. Lahat ng tao naniniwala rito. Marriage, politics, status. Life itself. At ang kuya mo, may nang sabi ni Rexal. Nalaman niya kung paano ginamit ng royal family ang band para kontrolin ang mga tao. Nanginig si Zairo. Sinungaling! Sana nga. Tahimik ang tunnel. At sa unang pagkakataon, nakita ni Zairo ang galit sa mga mata ni Rexal. Hindi simpleng galit, kundi galit ng taong matagal nang sinira ng mundo. Alam mo kung anong tawag nila sa akin? Tanong nito. The Shadow Assassin. No. Mabagal itong tumayo. The failed subject. Nanlaki ang mata ni Zairo. At doon niya napansin, sa likod ng liig ni Rexal, may simbolo. Parehong simbolo na minsang nakita niya sa lumang notebook ng kuya niya. Biglang bumalik ang alaala niya, isang eksena mula ng pagkabata. Zairo! May hinang sabi ni Aiden noon habang mabilis na isinasara ang notebook.
Wala. Symbol? Natahimik noon ang kuya niya. Pagkatapos ay ngumiti ito ng pilit. Kapag may nakita kang ganitong marka someday, biglang naging seryoso ang mukha nito. Tumakbo ka agad. Bumalik si Saero sa kasalukuyan habang mabilis ang tibok ng puso niya. Hindi! Hindi pwede! Totoo ba ang lahat ng ito? At bago pa siya makapagsalita, biglang may malakas na pagsabog mula sa tunnel. Kumuha ang pader, nagsiliparan ng alikabok, at mula sa usok, dahan-dahang lumitaw ang isang lalaki na nakasuot ng puting armor. Ang Imperial Commander. Ngunit, ang mas nakakatakot. May pulang sultri din ito na nakapalibot sa braso niya. At direkta itong nakakonekta sa isang dugoang babae na hinila ng mga sundalo sa likod niya. Found you. Malamig nitong sabi habang nakatingin kay Rexal. Unti-unting bumunot ang espada ang commander. Umiti ito ng malamig. By order of the crown. Tumigas ang tingin nito kay Zaira. The corpse pair will die tonight. Umalingaw-ngaw ang tunog ng bakal sa loob ng tunnel. Mabagal na bumunot ang espada ng Imperial Commander habang nakatitig kina Zairo at Rexal. Sa likod nito, nakaluhod ang isang babae na duguan at nakatali ang mga kamay. At ang pulang soul thread sa braso ng Commander. Nakakonekta sa kanya. Nalaki ang mga mata ni Zairo. Kinagamit niya ang soulmate niya. Tahimik na tumayo si Rexal sa harap niya. Stay behind me. Hindi ba pwedeng tumakbo tayo? Huli na. Ngumiti ng malamig ang commander. Rexal Noctis! The failed weapon of the Empire. Tumigas ang expression ni Rexal. Still alive, Lucien. Unfortunately for you. Unti-unting lumakas ang pressure sa paligid. Parang bumigat ang hangin. Naramdaman ni Zairo ang kakaibang energy mula kay Lucien. Hindi ito ordinaryong tao. Zairo, may nang sabi ni Rexal nang hindi inaalis ang tingin sa commander. Kapag sinabi kong tumakbo, tumakbo ka. Ano? Hindi siya kalaban na kaya kong harapin. Napakuyom si Zairo. Ayaw mo na namang magpaliwanag. Hindi ito oras. Biglang sumbugod si Lucien. Nabasag ang sahig sa lakas ng hakbang nito. Mabilis niyang tinaga si Rexal. Nagliyab ang paligid na magsalupukan ng espada nila. Napatra si Zairo dahil sa shockwaves. Masyadong mabilis. Halos hindi niya makita ang galaw nila. Parang dalawang halimaw na naglalaban sa gitna ng tunnel. Tumalsik ang dugo sa pisngi niya. Napalingon siya. Nasugatan si Rexal sa braso. At kasabay nun, biglang kumirot din ang sarili niyang braso. Napahawak siya rito. Parehong sugat, parehong sakit. Napansin iyon ni Lucien at ngumiti. So, the bun is already stabilizing. Malamig ang tingin nito kay Zaira. How tragic. Biglang hinila ng commander ang soulmate niyang babae sa harap niya. Mahina itong napaungol sa sakit. Do you know why soulmates exist? Tanong ni Lucien. Manahimik ka. Malamig na sabi ni Rexal. Para kontrolin ng tao. Mahigpit itong hinawakan ng leg ng babae. Fear is the strongest chain. Nanlaki ang mata ni Zaira. Itawan mo siya. At tingnan mo. Tumawa si Lucien. Kahit sinasaktan ko siya, hindi siya makaalis. Tahimik na umiyak ang babae habang nanginginig. Because humans would rather suffer. Pulong ng commander. Than lose the person tied to them. Galit na sumugod si Rexal. Mas mabangis, mas mabilis. Pero halatang humihina na ito dahil sa mga sugat. Rexal! Sigaw ni Zairo. Malakas na sinipan ni Lucien si Rexal sa pader. Kumuho ang bato. Napaluwa si Zairo nang maramdaman niya rin ang impact sa katawan niya.
Parang binasag ang dibdib niya. Hindi niya maintindihan kung bakit sobrang sakit. Hindi lang physical pain, may halo yung takot. Takot na baka mamatay si Rexal. At doon siya natigilan. Nanlamig siya sa realization. Hindi pwede. Hindi niya dapat iniisip yun. Galit siya rito, takot siya rito. Pero bakit? Bakit parang hindi na niya kayang makita itong nasasaktan? Biglang tumayo si Rexal mula sa guho habang tumutulo ang dugo sa bibig nito. At kahit sugatan, nakatayo pa rin ito sa harap ni Saero. Pinoprotektahan siya. Palagi. Bakit? Pulong ni Saero. Bahagyang lumingon si Rexal. At sa unang pagkakataon, wala iyong lamig. Pagod lang at kakaibang lambot sa mga mata nito. Dahil pag kinuha ka nila, mahina ang boses nito. They'll turn you into another weapon. Nanlaki ang mata ni Zaira. Ano? Pero hindi na nakasagot si Rexal. Muling sumugod si Lucien. This time, diretso kay Zaira. Zairo! Sigaw ni Rexal. Masyadong mabilis, hindi makagalaw si Zairo. At bago pa siya maabot ng espada, biglang hinarang ni Rexal ang sarili niyang katawan. Tumagos ang espada sa tagiliran nito. Napatigil ang mundo. Mainit na dugo ang tumulo sa kamay ni Zairo. Rexal! Kasabay nun, parang may bakal na tumusok din sa sarili niyang tagiliran. Napaluwa siya ng sobrang sakit. Ah! Bumagsak siya na nakaluhod. Humigpit ng todo ang soldred nila at biglang sumiklab ang pulang liwanag sa buong tunnel. Nabuwal lahat ng sundalo, pati si Lucien na patras. Nanlaki ang mata ng commander. The resonance! Mabilis na huminga si Rexal habang duguang nakatingin kay Zairo. At doon nakita ni Zairo. Natatakot ito, hindi para sa sarili nito. Para sa kanya. Zairo! Hirap nitong sabi. Unti-unting lumalabo ang paningin ni Zairo dahil sa sakit. Pero kahit gano'n, gumapang siya papalapit kay Rexal. Huwag kang mamamatay. Nagulat siya sa sarili niyang sinabi. Napatigil din si Rexal. At sa gitna ng kaguluhan, sa unang pagkakataon, mahina itong ngumiti. Too late for that. Tumahimik ka. Nanginginig ang kamay ni Zairo habang pinipigilang tumugo ang sugat nito. Hindi ka pwedeng mamatay. Bakit? Mabigat ang paghinga niya. Dahil hindi niya rin alam. Pero alam niya ang isang bagay. Kapag nawala si Rexal, may mawawala rin sa kanya. Hindi lang dahil sa soul thread, kundi dahil mahalaga na ito sa kanya. At doon niya tuluyang naintindihan na pinakakinatatakutan niya. Hindi ang band, hindi ang imperyo, kundi ang taong unti-unti niyang minamahal. Biglang tumayo si Lucien habang punong-puno ng galit ang mukha nito. Enough! Nagliwanag ang simbolo sa braso nito. At kasabay nun, nagsimulang sumigaw sa sakit ang soulmate niyang babae. Nanlaki ang mata ni Zairo. Anong ginagawa mo? Ngumiti si Lucien. Tumalim ang tingin nito kay Rexal. I'll take everyone tied to me with me. At doon naramdaman ni Zairo na may mas malaking bangungot pa silang hindi alam. Umuga ang buong tunnel habang patuloy na lumiliwanag ang simbolo sa braso ni Lucien. Ang soulmate niyang babae ay nakasigaw sa matinding sakit habang unti-unting umiitim ang soul trait nila. Parang nabubulok, parang namamatay. Nanlamig si Zairo. Anong ginagawa mo sa kanya? Ngumiti si Lucien habang duguan ang muka. Showing you the truth. Kumalat ang madilim na enerhiya sa paligid. At sa loob ng ilang segundo, biglang may boses na umalingaw sa tunnel. Sigaw, pagmamakaawa, pag-iyak. Parang libo-libong tao na pahawak si Zairo sa ulo niya. Mga alaala, hindi niya alaala, kundi ibang tao. Mga soulmate na pinatay, mga taong ginawa eksperimento, mga batang kinadina habang binubuo ang soul threads nila. At sa gitna ng lahat, isang silid, malamig,
puno ng dugo at naroon si Rexal, mas bata, nakakadena. May simbolo sa liig. Habang nakatingin sa kanyang isang lalaking naka-royal robes. The perfect weapons requires one thing, sabi ng boses. Someone he cannot afford to lose. Biglang naputol ang vision. Napasinghap si Saero habang nanginginig ang buong katawan niya. Hindi blessing ang soul threads. Tahimik na tumayo si Rexal kahit halos hindi na makatayo sa dami ng sugat. No! Mabigat ang boses nito. They created them. Tumitig ito kay Lucien. The Empire needed control. Dahan-dahang naglakad si Lucien papalapit habang umiitim ang ugat sa balat niya. At it worked. Tumawa ito ng mahina. People obey when love becomes a chain. Biglang sumigaw muli ang soulmate siyang babae. At kasabay noon, nagkaroon ng crack ang soul thread nito. Nanlaki ang mata ni Rexal. Zairo! Kapag naputol ang bandila, tumigil ito at doon naintindihan ni Zairo. Chain reaction. Kapag namatay si Lucien, mamamatay rin ang soulmate niya. At dahil unstable ang artificial bonds, maaari nitong sirain ang lahat ng connected soul threads sa area. Kasama sila. Hindi, bulong ni Zairo. Ngumiti si Lucien. Napakaganda, di ba? Biglang sumabog ang dark energy mula sa katawan nito. Then, die with me. Kumuho ang kalahati ng tunnel. Mabilis na hinila ni Rexal si Zairo palayo sa Tibres. Pero huli na, masyadong unstable ang energy. Unti-unting nagkaroon ng bitakang soul thread nilang dalawa. Nalaki ang mata ni Zairo. Rexal! Napahawak si Rexal sa dibdib habang nahihirapang huminga. Damn it. Doon, naalala ni Zairo ang notebook ng kuya niya. Ang hidden pages, ang mga lumang research. May sinabi roon si Aida noon. Artificial bonds can be broken, but real ones can override them. Nanlaki ang mata niya. Real bond? Napalingon siya kay Rexal. At doon niya na-realize. Kaya hindi tuluyang makontrol ng Empire si Rexal. Dahil kahit artificial ang simula, nagiging totoo ang nararamdaman nila. Unti-unting tumayo si Zairo habang umiiyak. Rexal. Zairo, don't. I trust you. Napatigil si Rexal. At sa unang pagkakataon, tuluyang nawala ang pader sa mga mata nito. Takot, pagod at pagmamahal. Lahat naroon. Lumapit si Zairo. Hinawakan ang mukha nito. Hindi ka halimaw. Humigpit ang soul thread nila. Mas maliwanag kaysa dati. Hindi ka weapon. Umiiyak na siya ngayon. At hindi kita kayang mamatay mag-isa. Biglang sumabog ang pulang liwanag sa buong tunnel. Tumigil ang dark energy. Nanlaki ang mata ni Lucien. Ano? Unti-unting nabasag ang simbolo sa braso nito. Hindi. Imposible. Lalong lumiwanag ang soul thread ni Zairo at Rexal. Hindi na parang tanikala. Parang apoy. Buhay. Totoo. At sa unang pagkakataon, nag-iba ang kulay nito. Mula pula, naging gintong liwanag. Nanlumo si Lucien. Truman. Biglang nabasag lahat ng artificial chain sa paligid niya. Kasama ang sa soulmate niyang babae. Naputol ang kontrol ng imperyo. At kasabay nun, tinamaan si Lucien ng sariling unstable magic. Sumigaw ito habang unti-unting nilalamon ng dilim. The Empire will never end. Isang malakas na pagsabog ang umuga sa buong background facility at nagsimulang gumuho ang tunnel. Rexal! Sigaw ni Zairo. Mabilis niyang hinila ito. Papalayo habang bumabagsak ang mga bato sa paligid nila. Takbo, sigaw, alikabok. Hanggang sa wakas, nakarating sila sa labas. Bumagsak si Zairo sa damuhan habang malakas ang ulan. Mabigat ang paghinga niya. Buhay siya. Unti-unti siyang napangiti. Pero biglang nalamig siya. Rexal. Tahimik. Napalingon siya. At doon niya nakita. Nakaluhod si Rexal habang duguan. Hindi gumagalaw.
Rexal! Mabilis siyang gumapang palapit dito. Hoy! Hindi to nakakatuwa. Walang sagot. Nanginginig na hinawakan niya ang mukha nito. Mainit pa, pero mahina ang paghinga. Hindi. Pasag ang boses niya. Huwag ganito. Dahan-dahang iminulot ni Rexal ang mata niya. At mahina itong umiti. Still alive. Napaluha si Zairo habang tumatawa. Pwisit ka. Mahinang tumawa si Rexal. Pagkatapos, dahan-dahan nitong hinawakan ng kamay niya. At sa unang pagkakataon, walang takot, walang pagtago. Zairo. Oh. I think, huminang boses nito. I finally found a reason to live. Tuluyan nang bumuhos ang luha ni Zairo. At habang magkahawak ang kamay nila, sa ilalim ng ulan, unti-unting nagliwanag ang gintong soul thread sa pagitan nila. Hindi na sumpa, hindi na tanikala, kundi pagpili, pagmamahal. At sa unang pagkakataon sa kasaysayan ng Hilarion, na ang soul band ay hindi kontrol ng tadhana, kundi desisyon ng puso. Sa unang hibla ng tadhana, may pulang sinulid na nakita. Di ko alam bakit ikaw ang dulo ng puso kong ligaw. Inakasan ko ang mundo at mga takot na tinago. Pero habang papalapit ka, mas lalo akong nahuhulog. Kung sumpa ka, bakit ikaw ang pahinga? Kung mali ka, bakit sa'yo ako kumakapit? Kung ang kapalit mo ay buhay ko, hindi ako urong. Kahit buong mundo ang kalaban natin, hindi kita bibitawan. At kung tadhana man ay tanikala, pipiliin pa rin kita hanggang sa huling tibok ng puso. Ako'y soulbound sa'yo. Sa likod ng malamig mong mata, may sugat na walang nakakakita. Tinawag kang halimaw ng lahat, pero puso mo'y wasak lang. At sa bawat sakit na nadarama mo, parang ako rin ang unti-unting nauubos. Hindi ko alam kailan nagsimula, pero ayoko nang mawala ka.
katapusan man ito, sasamahan kita. Kung ang kapalit mo ay mundo ko, handa akong masunog. Kahit ang langit ay kumalas sa atin, ikaw pa rin ang pipiliin. At kung ang kadlan ay duwalang nila, tayo ang magsisira hanggang sa huling hibla ng puso. Ako'y soulbound sa'yo. Hindi na tanikala, hindi na sumpa, ikaw ang pinili ko. Sa dulo ng lahat, ikaw